This is your show. This is your life. AGT, Anything Goes Topic, Season 7. Episode 18. Uy, dahil na. And today is November 4, 2025. And it's a Bible Tuesday na. Magandang gabi sa inyo. Good evening po sa ating mga viewers. Yeah, good evening din, Je. Good evening po, Tata Bert. Hope you're feeling better, Tata Bert. Ako. Medyo okay na. Yan, importante. Malapit na yung Tata Bert. Yeah. Okay. Sorry. Naiwan. Sabi ko malapit na yan. Nakalimutan ko yung umokay. Lalong naubo. Pasensya na po. Kulang-kulang. Ayan. Sige po, Tata Bert. Yun nga, no? Alam naman natin yung balita ngayon, tungkol sa grabeng bagyo na si Tino na ito. Pinapakita naman sa TV yung grabing pinsala na idinulot nito, lalo't higit sa Cebu. Kawawa naman ng Cebu. Nilindol na, ngayon, binanata naman ng isang bagyo. Ang nagtataka ako, no? Sabi ng mga nakataga Cebu na ito doon sa lugar na naapektuhan, first time daw na nangyari yung ganon, na ang tubig talaga ay halos 7 feet. Tinaas. First time. Ang sa akin naman sarili, sabi ko sana, i-assess nila, then investigahan ang gusto, bakit ganon ang nangyari. Ang sabi nila, umapaw daw yung katabing ilog. Oo, dati naman ganon yan, nandoon ang yung ilog na yan, paano umapaw? Meron pang mas malakas dati ng mga bagyo na dumating na sa Cebu, pero hindi nangyari ngayon. Yan ang isang, kung titignan mo yung mga tao, paano yung buhay ng mga tao pagka ganito? At ang Cebu, hindi basta-basta isang lugar yan. Yes. Di ba? Napakaunlad na bayan ng Cebu. Sana naman mabilis makarecover yung mga tao. Yes. At bumalik sila sa mga dati nilang gawain. Pang araw-araw na gawain. Pero the way it looks, so pa yung taas ng tubig. Grabe. Biro mo parang pinagpatong-patong yung mga sasakyan nila Parang pelikula? Yun lang ibig sabihin, mataas ang tubig at malakas ang current. Yes. Ay, po. Sana naman maging totoo yung investigasyon gagawain. Yan. Para hindi na maulit. Kasi kung biglang may kakaiba, Tata Bert, kailangan talaga nila. Ano kaya yung naging dahilan kung bakit kakaiba ito? Ayan. So, nabalitaan ko rin, Tata Bert, yung ibang barangay, parang ilang oras na wala pang assistance or rescue. Yun po. Sana, ito yung mga times na, hindi naman po sa pero baka ginigising na tayo na kailangan na natin yung totoong tulong, yung totoong lahat na ng klaseng tulong. Mamaya, meron na namang donation mula, sana mapunta ngayon sa lahat sa pag-recover. Yun nga. Ang nasa lantang, from Lindol to Baguio. Talaga. Hindi natin hopefully hindi mangyari yan sa ibang lugar, no? At hindi pa tapos ang taon, hindi pa tapos yung typhoon season natin iyan. At sana nga wag nang magkaroon ng ganong klase na very destructive na bagyo katulad ni Tino. Kakaawa kasi pagka nakikita mo yung sufferings ng mga tao, yung naging biglang pagbabago ng kanilang buhay. Pagdasal po natin Yes, tama. Yes. Lalo na ang mga public servants na doon, pagdasal pa rin natin para naman kahit papaano, di ba po? At sinasabi meron na naman daw na isang bagyo na kasunod, pero hindi ko pa na kanina Hindi pa nag-exit si Tino, meron ng isang kasunod. Doon kung paano magde-develop ito. So, mag-ready na lang po talaga lahat. Yan, sana. Opo.
Okay. Sige po, Tata Bert, baka may mga iba ka pa po. So far, no, wala namang maganda-gandang balita para sa Pilipinas, kundi laging nasa sports. Yeah. No? Well, si Alex Ayala, so far, medyo tumaas yung ranking niya sa Women's Tennis Association. I think nasa ano na siya ng mga 50 ang ranking niya. Yeah. Congrats, Alex. And then may mga ang iba pang magagandang nagbigay ng magandang pangalan sa ating bansa. Yes. Si Daniel Quizon. Ito itong natatawag natin na youngest grandmaster na Pilipino. So pare maganda yung naging performance ng batang ito. Batang-bata, 20 years old. Oy. At si Jocelyn Butler nga pala, nanalo siya ng gold medal noong November 1st pa yung labanan na ito sa girls 63 kilogram class jiu-jitsu. Jiu-jitsu. Wow. Sa 3rd Asian Youth Games sa Bahrain noong November 1st. Wow. Congrats po. Ika nga yung hindi magagandang news sa ating bansa. At least man lang merong ganito Oo nga po. na nakakabawas ng ating alalahanin, ng ating mga isipin. Correct, Tata Bert. Tsaka in fairness talaga, Tata Bert, sa sports ha, parang everyday merong magandang balita. Oo nga, yun nga ang Nakakatuwa. Nakakatuwa yung mga athletes natin, no? Talagang binibigay nila ang lahat na kanilang makakayanan para to bring home the bacon, ikakasabi na ganyan. Filipino pride. Ayan. Sa ano nga, Tata Bert, ewan ko lang, napanood yun na sa Netflix yung Physical Asia, part ng Philippines doon. Andun sina Pacquiao, basta yung lahat ng teams natin, mga long jump, judo, rugby yan, represented nila. At nakakatuwa naman na, kasi huling tinawag yung Philippines yung ibang countries, basta Asia, so Korea, Japan, syempre, talaga makilala din yun sa sports. Pero hinuli talaga tayo kasi nandun si Pacquiao. Tapos nung pumasok po si Pacquiao, parang hindi sila grabe ang respeto nila. So imaginein mo, kahit iba doon medyo may edad na rin, idol pa rin nila si Pacquiao. So iba talaga. Ayun lang. Share ko rin tato kasi parang good ano din yan no? naman. Na parang, talagang kilala talaga sa buong mundo ang Pilipinas sa boxing. At proud naman tayo talaga Yes. dahil sa accolade na binibigay nila kay Pacquiao. Oo nga po. Proud to be a Filipino, ika nga. Yes, totoo. Ay, naku po. Thank you po. Batiin ko lang po sila, Tata Bert. Yes, sige. Hello po sa ating mga viewers. Ate Irene. Hi, Irene. Ate Marina. Marina. Miss Linda Omania. Hi, maganda yung dalaga na yan. Yes, oo. Lalo na in person, Tata Bert. Ay, yes. Opo. Pag Totoo naman. nakita mo yan, ako, papapicture ka talaga. Ayan, si Kuya Joseph. Hi, Yes, Joseph. oo. Tita Helen Tolentino. Hi there, Helen. Miss Lydia Suribio. Ems Madrigalejos. Espanyol ang Madrigalejos. Ang Madrigalejos. hirap twister yung apelyido. Madrigalejos. Ayan. And si Senyor Pedro. Hi. Hello. Kuya Roberto Ogaw Jr. Good evening po sa inyo. Sana po napanood nyo yung episode namin nung Friday, yung Halloween special. Oo. Ganda, very informative at biglang may surprise guest. Na-surprise din tayo sa Tabert Oo, surprise guest. Ayan. So sana marami kayong natutunan doon. Kung hindi pa napapanood, panoorin nyo na sa YouTube lang naman po at Facebook doon. Ayan. Pero dahil mag-test po ngayon, tuloy pa rin po tayo sa pagbasa ng Biblia. Ayan. Sa libro ng Jeremias. Or Jeremiah. Ayan po. Ayan, nasa chapter 15 na po tayo. Start na po ba tayo, Tata Bert? Pwede. Okay po. Ayan. Pagbasa mula sa libro ni Jeremias, chapter 15. Kapahamakan para sa mga taga-Juda. Pagkatapos ay sinabi sa akin ni Yahweh, kahit na sino Moises at Samuel ang makiusap sa harapan ko, hindi ko kahahabagan kahit kaunti ang mga taong ito. Paalisin mo sila. Ayoko na silang makita. Kapag itinanong nila sa iyo kung saan sila pupunta, sabihin mong itinakda na ang kanilang hantungan.
Ang iba sa kanila ay mamamatay sa sakit. Masasawi naman sa digmaan ng iba. Ang iba ay sa matinding gutom. At bibihagi ng mga kaaway ang iba pa. 4 na nakakapangilabot na parusa ang ipinasya kong ipadala sa kanila. Sila'y mamamatay sa digmaan, lalapain ng mga aso ang kanilang mga bangkay, kakainin ng mga buwitre ang kanilang laman, at sisimutin ng mababangis na hayop ang anumang matitira. Gagawin ko silang kahindik-hindik sa lahat ng tao sa buong daigdig, dahil sa mga ginawa sa Jerusalem ni Manases na anak ni Hezekias noong siya'y hari sa Juda. Sino ang mahahabag sa inyo, mga taga-Jerusalem? At sino ang malulungkot sa sinapit ninyo? Sino ang mag-uukol ng panahon upang alamin ang inyong kalagayan? Ako'y itinakwil ninyong lahat. Kayo'y tumalikod sa akin. Kaya pagbubuhatan ko kayo ng kamay at aking dudurugin, sapagkat hindi ko mapigil ang puot ko sa inyo. Galit na galit ang Diyos. Akong si Yahweh ang nagsasalita. Kayo'y parang mga ipang itatahip ko at tatangayin kayo ng hangin sa buong lupain. Padadalhan ko kayo ng kapighatian, kayo'y aking pupuksain, bayan ko, sapagkat ayaw ninyong iwan ang inyong masasamang gawa. Mas marami pa ang magiging balo sa inyong kababaihan kaysa dami ng buhangin sa dagat. Lilipulin ko ang inyong mga kabataan, aking patatangisin ang kanilang mga ina, at biglang darating sa kanila ang dalamhati at takot. Ang inang mawawalan ng 7 anak na lalaki ay mawawalan ng malay at hahabulin ang kanyang hininga. Para sa kanya, magdidilim ang dating maliwanag dahil sa malaking kahihiyan at pagdaramdam. Ang matitirang buhay ay pababayaan kong mamatay sa kamay ng kanilang mga kaaway. Ako, si Yahweh, ang may sabi nito. Verse 1 to 9 pa lang po, pero Oo nga eh. Kapahabakan para sa mga taga-Juda. Ito yung sinasabi, no? Pinasasabi kasi ni Yahweh through Jeremiah or Jeremias kung ano yung mangyayari talaga sa Juda. Dahil naging masama ng gusto ang Juda. Kita nyo na, binanggit na rito eh. Kahit na sina Moises at Samuel ang makiusap sa harapan ko. Kita mo, mabibigat na tao na yan at talagang malalapit na kay Yahweh, si Moises at si Samuel. Hindi pa rin pakikinggan ng Diyos kung sila man ang lalapit para ipakiusap na sana wag mangyari. Yung mangyayari hindi maganda sa Juda. So, ibig lang sabihin talaga na napakabigat ng naging kasalanan ng Juda. Naging makasalanan sila to the point na umani ng galit. Umani ng mabigat na kaparusahan ang tatanggapin talaga nila mula kay Yahweh. Binigyan na nga kung ano yung klaseng, yung 4 na kasasapitan ng mga taga-Juda na ito. Ang iba sa kanila ay mamamatay sa sakit. Masasawi naman ang iba sa digmaan dahil ang Juda ay sasakupin ng isang bansang malaki. Ang iba naman ay sa matinding gutom. At ang iba ay bibihagin ng mga kaaway. 4 na nakakapangilabot na parusa na ipinasya ni Yahweh na ipadala sa mga taga-Juda bilang parusa sa mabigat na kasalanan nilang nagawa kay Yahweh. At isa sa kasalanang mabigat na ginawa nilang ito ay yung pagsamba nilang ginawa sa mga Diyos-Diyosan at paglayo kay Yahweh. Gagawin ko silang kahindik-hindik sa lahat ng tao sa buong daigdig dahil sa mga ginawa sa Jerusalem ni Manases
na anak ni Hezekias noong siya'y hari sa Juda. Nabanggit dito yung tungkol kay Manases na anak ni Hezekias. Si Hezekias, kung natatandaan po natin, nung tinalakay natin ang libro na binabanggit si Hezekias, naging magandang hari naman si Hezekias. No? Pero yung kanyang anak na pumalit sa kanya, si Manases, ay hindi naging magandang hari. Bakit galit na galit si Yahweh kay Manases? Dahil si Manases ay isang hari habang yung kanyang ama na si Hezekias ay pinatanggal lahat ng mga ribulto, lahat ng mga imahe ng mga Diyos-Diyosan, ibinalik muli ito ni Manases. Nagpagawa siya ng mga templo sa matataas na lugar. Ang isa pang hindi magandang ginawa ni Manases, ilang anak niyang ipinapatay niya. Inihain niya bilang alay sa mga Diyos-Diyosan ito. Naging grabe talaga yung pagiging masamang hari ni Manases. At kaya galit na galit din sa kanya si Yahweh. Sino ang mahabag sa inyo mga taga-Jerusalem? At sino ang malulungkot sa sinapit ninyo? Sino ang mag-uukol ng panahon upang alamin ang inyong kalagayan? Ako'y itinakwil ninyong lahat. Kayo'y tumalikod sa akin. Kaya pagbubuhatan ko kayo ng kamay at aking dudurugin. Sapagkat hindi ko mapigil ang puot ko sa inyo. Akong si Yahweh ang nagsasalita. Talagang grabe. Grabe. At kumbaga kung pwede lang gawain agad ni Yahweh yung parusang ito para mapagbago ng gusto ang Juda. Pero itong mga binabanggit nga ito na dito is pinapasabi pa lang ni Yahweh kay Jeremias sa mga taga-Juda ang sasapitin nila. Pero ayaw pa rin talagang magbago ng mga taga-Juda. Kayo'y parang ipang itatahip ko at tatangayin kayo ng hangin sa buong lupain. Padadalhan ko kayo ng kapighatian. Kayo'y akin pupuksain, bayan ko. Sapagkat ayaw ninyong iwan ang inyong masasamang gawa. Mas marami pa ang magiging balo sa inyong kababaihan. Kita nyo na. Mas marami ang magiging balo sa inyong kababaihan. Ibig sabihin yung mga kalalakihan. Marami sa kanila ang mamamatay dahil digmaan ang darating na parusang ito sa mga taga-Juda. Kaysa dami ng lilipulin ko ang inyong mga kabataan. Aking patatangisin ang kanilang mga ina. At biglang darating sa kanila ang dalamhati at takot. Ang inang mawawalaan ng 7 anak na lalaki ay mawawala ng malay at hahabulin ng kanyang hininga. Grabing dalamhati yan, masasapitin ng isang ina. Dahil pati mga anak niyang lalaki talaga mawawala rin sa kanya. Para sa kanya magdidilip ang dating maliwanag. Dahil sa malaking kahihiyan at pagdaramdam, ang matitirang buhay ay pababayaan kong mamatay sa kabayan ng kanilang mga kaaway. Ako si Yahweh ang may sabi nito. Thank you, Tata Bert. Tsaka sa tindi ng galit ni Yahweh, Tata Bert, ultimo yung nagluluksa. Para sa sobrang kalungkutan, kamamatay niya rin. Kaya na. Para wala talagang ititira. Ang isang dyan sa chapter na yan o sa mga sa verses na yan, binigyan ni special mention si Manases. Yes. Talagang grabe naman yung kasama ang ginawa ni Manases. Pero batang-batang naging hari yan. 18 years, 18 o 12? I think 12. Then nag-reign siya ng 55 years bilang hari. Ang nangyari yan, may kwento ko na lang bilang side story, no? Sinakop ng Assyria ang Juda at itong si Manases ay dinalang bihag papunta rin sa Babylonia. Hinila siya, nilagyan siya ng hook dito sa ilong, hila-hila. Hari yan
Dinala doon sa Babylonia ng ganun, ang tsura. And then, nagbago siya. Nakilala na niya si Yahweh, nakita niya yung paghihirap talaga na nangyari, nagbago siya. Nakita naman ni Yahweh yung pagbabago niya. So, pinatawad siya. Ibinalik siya bilang hari at nabalik uli dito sa Judah. Ganun nangyari kay niya. At nagpatuloy yung kanyang paghahari. And then may sumakop na naman na isang bansa. Bakit ka mo? Nagbalik loob na siya kay Yahweh. Pero bakit may ibang bansa na naman na sumakop? Dahil yung pagsakop na yun ng ibang bansa at muling pagkatalo ni Manases, parang epekto yun nung dating kasama ang ginawa niya. Hindi na ugasan yun. Opo. Meron pa rin siya kailangan pagbayaran. Meron pa rin dapat bayaran. Dahil sa grabe niyang kasalanan. Yun po ang istorya tungkol kay Manases na yan. Ang maganda niyang pinatawad siya despite the fact na napakalaki ng kasalanan niya. Mag-repent ka lang talaga, no? Kahit na gaano kalaki ang nagawa mong kasalanan, repent, ask for forgiveness, patatawarin ka ng Diyos. Ganun nga lang. May mga consequence nga lang yan dahil hindi naman outright mabubura yung nagawa mong kasalanan. May epekto pa rin yan. Ganun po yun. Thank you, Tata Bird, sa pag-share. Ayan. Patuloy na po kami sa verse 10. Dumaing kay Yahweh si Jeremias. Napakahirap ng kalagayan ko. Bakit pa ba ako isinilang sa daigdig na ito? Lagi akong may kaaway at kalaban sa buong lupain. Hindi ako nagpautang o kaya'y nangutang. Gayon nilalait ako ng lahat. Yahweh, mangyari nawa ang kanilang mga sumpa sa akin kung hindi kita pinaglingkurang mabuti at kung hindi ako nakiusap sa iyo para sa aking mga kaaway nang sila'y naghihirap at nagliligalig. Walang makakabali sa bakal, lalo na kung ang bakal ay mula sa hilaga, sapagkat ito'y hinaluan ng tanso. At sinabi sa akin ni Yahweh, pababayaan kong agawin ng mga kaaway ang mga kayamanan at ari-arian ng aking bayan, bilang parusa sa mga kasalanan kanilang nagawa sa buong lupain. At sila'y magiging mga alipin ng kanilang kaaway sa isang lupaing hindi nila alam, sapagkat ang puot ko'y parang apoy na hindi mamamatay magpakailanman. Sinabi naman ni Jeremias, Yahweh, ikaw nakakaalam ng lahat. Alalahanin mo ako at tulungan. Ipaghiganti mo ako sa mga umuusig sa akin. Huwag kang papayag sa kanila at baka ako'y kanilang patayin. Ako'y hinahamak nila dahil sa iyo. Nagsalita ka sa akin at pinakinggan kitang mabuti. Ang mga salita mo'y aking kagalakan. Ako'y sa iyo, Yahweh, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hindi ko sinayang ang aking panahon sa pagpapakaligaya sa buhay, kasamang ibang mga tao, hindi ako nakigalak sa kanila. Dahil sa pagsunod sa iyong utos, na natili akong nag-iisa at nagpupuyos sa galit ang kalooban ko. Bakit hindi na natapos ang aking paghihirap? Bakit hindi na gumaling ang mga sugat ko? Talaga bang wala ng lunas ito? Naiso ba akong mabigo gaya ng isang batis na natutuyo sa tag-araw? Ganito ang isinagot ni Yahweh. Kung manunumbalik ka, tatanggapin kita at muli kitang gagawing lingkod ko. Kung magsasalita ka ng mga bagay na may kabuluhan at hindi nang walang kabuluhan, muli kitang gagawing propeta. Lalapit sa iyo ang mga tao at hindi ikaw ang lalapit sa kanila. Sa harapan ng mga taong ito'y gagawin kitang isang matibay na pader na tanso. Lalabanan ka nila ngunit hindi sila magtatagumpay. Sapagkat ako'y sa iyo upang ingatan ka at panatilihing ligtas. Ililigtas kita sa kamay ng masasama at iingatan laban sa mararahas. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Ganda po ng sagutan nila. Dumaing kay Yahweh si Jeremias. Sabi nga ni Jeremias, napakahirap ng kalagayan niya. Bakit pa siya insinilang sa daigdig? Lagi siyang may kaaway at kalaban sa buong lupain. Hindi naman siya nagpautang o kaya'y nangutang. Gayunman, nilalait ako ng lahat. Yahweh, mangyari nawa ang kanilang mga sumpa sa akin kung hindi kita pinaglingkurang mabuti. At kung hindi ako nakiusap sa iyo para sa aking mga kaaway nang sila'y naghihirap at naliligalig. Walang makakabali sa bakal, lalo na kung ang bakal ay mula sa hilaga, sapagkat ito'y hinuluan ng tanso. Talagang si Jeremias ay meron ding parang hinihiling kay Yahweh. No, nakikiusap siya, may mga pagkakataong nakikiusap siya kay Yahweh para sa kanyang mga kababayan, sa mga taga-Juda. Pero sa totoo lang, hindi sinusunod ni Yahweh yung kanyang pakiusap. At dito minsan, hindi natin malaman, posibleng nagkakaroon din siya ng sama ng loob o dalahin sa kanyang isipan. Dahil nga, naawa siya sa kanyang mga kababayan sa kasasapitan ng mga ito. At sinabi sa akin ni Yahweh, pababayaan, kita mo yung mga kayamanan, yung mga talagang pababayaan ni Yahweh na makuha sa mga taga-Juda at dadalahin iyan doon sa kaharian ng mga sumakop sa Juda, particularly ang Babylonia. Talagang halos ubusin ng Babylonia ang kaban o ang kayamanan ng Juda. Winasak lahat ng magaganda dinala sa Babylonia. At sila'y magiging mga alipin ng kanilang kaaway. Ito yung mga taga-Juda na dadalahin ng mga taga-Babylonia sa Babylonia. Talagang magiging alipin sila doon. Sila ang magtatrabaho ng mabigat para sa mga taga-Babylonia. And that will be for almost 70 years. Ito'y sa lupain na hindi nila alam sapagkat ang puot ko'y parang apoy na hindi mamamatay magpakailanman. Sinabi naman ni Jeremias, Yahweh, ikaw ang nakakalap ng lahat. Alalahanin mo ako at tulungan. Ipaghiganti mo ako. Bilang kasing taga pamahayag ni Yahweh, may mga nagagalit din kay Jeremias. May mga nagbabanta, may talagang nananakit din sa kanya. At yan ang idinaraing niya mismo kay Yahweh, na sana protektahan din siya ni Yahweh. At talaga namang ginagawa ni Yahweh. Ako'y hinahamak nila dahil sa iyo, sabi ni Jeremias. Nagsalita ka sa akin at pinakinggan kitang mabuti. Ang mga salita mo'y aking kagalakan. Ako sa iyo, Yahweh, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hindi ko sinayang ang aking panahon sa pagpapakaligaya sa buhay kasama ang ibang mga tao at hindi ako nakigalak sa kanila. Kumbaga sa talagang ibinigay niya ang kanyang panahon, ang kanyang oras sa pagtupad sa misyon na ibinigay sa kanya ni Yahweh. Hindi siya nakisaya, nakihalubilo sa ibang mga tao ayon kay Jeremias. Dahil sa pagsunod sa iyong utos na natili akong nag-iisa at nagpupuyo sa galit ang kalooban ko. Bakit hindi na natapos ang aking paghihirap? Bakit hindi na gumaling ang mga sugat ko? Talaga bang wala nang lunas ito? Nais mo bang ako'y mabigo? Gaya ng isang batis na natutuyo sa tag-araw? Talagang meron ding hinaing. Meron ding may papakita na parang tampo si Jeremias kay Yahweh. Dahil nasasaktan din siya, dahil may mga tao ring nagagalit sa kanya, to the point na parang ang feeling niya parang bigo rin siya. Pero sinagot siya ni Yahweh. Dito sa sagot ni Yahweh, magtataka ka, bakit ganito? Ang sagot ni Yahweh, kung manunumbalik ka, tatanggapin kita at muli kitang gagawing lingkod ko. Bakit manunumbalik ka? Ibig bang sabihin,
hindi nagtuloy-tuloy yung pagiging propeta niya. Kung manunumbalik ka, tatanggapin kita at muli kitang gagawing lingkod ko. Kung magsasalita ka ng mga bagay na may kabuluhan at hindi ng walang kabuluhan, muli kitang gagawaing propeta. Actually, hindi naman siya tinanggal. Fault mismo ni Jeremias. Out of despair. Dahil sa nakikita niya na kinasapitan ng mga taga-Juda at pati ng kanyang sarili. Minsan may pagtatampo siya. So sa pagtatampo niyang iyon, hindi nagiging solido yung kanyang paniniwala kay Yahweh. At hindi rin nagiging yung ginagawa niyang pagbibigay, pagpapahayag ng mga ipinapasabi ni Yahweh, may kakulangan din. Hindi rin niya maibigay ng lahat ng gusto dahil naaawa siya sa mga taga-Juda. Ang sabi ni Yahweh, hindi dapat gayon. Kung ano yung utos niya, eksakto dapat ganun din ang sabihin mo. Walang kulang, walang labis. Minsan pinukulangan nga ni Jeremias sa awa niya. Pati yung kanyang sufferings, nagkakaroon din siya ng sufferings. Kaya ganun. Kaya sabi sa kanya ni Yahweh, lalapit sa iyo ang mga tao. Ano ba ito? Kung magsasalita ka ng mga bagay na may kabuluhan at hindi ng walang kabuluhan, muli kitang gagawaing propeta. Yung sinasabi kasi ni Jeremias, minsan yung binabanggit niya sa mga taga-Juda, may kulang na. Minsan naman may dagdag na parang hindi yun ang ibig ipahiwatig ni Yahweh. Kaya ganun. Sa harapan ng mga tao, gagawin isang matibay. Pag ginawa na Jeremias na ang sasabihin niya sa mga taga-Juda, kung ano yung talaga ipinasasabi, eksakto ni Yahweh. Magpapakatatag siya dahil talagang kasunod doon, kaakibat noon yung galit na aanihin ni Jeremias sa mga tao. Magagalit sa kanya, may magbabanta sa kanya, may pupukol sa kanya, may dudura sa kanya, o kung ano man ang gagawain sa kanya. Pero ang sabi lang, sa harap sa kanya, sa harapan ng mga taong ito'y gagawin kitang isang matibay na pader na tanso. Kumbaga sa huwag siyang matakot. Dahil hindi siya pader na tanso dahil hindi siya pababayaan ni Yahweh. Yung pader na tanso ito, depensa niya. Yung depensa niya, yung alalay na gagawain sa kanya ni Yahweh. Lalabanan kanila, ngunit hindi sila magtatagumpay. Yun. Sapagkat ako'y sa iyo upang ingatan ka at panatilihing ligtas. Ililigtas kita sa kamay ng masasama at iingatan laban sa mararahas. Dito katulad ng mga binanggit kasi rito sa nauna, natatakot din si Jeremias dahil nga may mga nagbabanta sa kanya, may mga nananakit niya. Yahweh, tulungan mo naman, dumaraing na siya ng ganon. May kakulangan pag dumaing ka ng ganon Hindi solido. Yes. Yung iyong paniniwala na protektahan ka ni Yahweh. Kaya dito sinabi na ni Yahweh, huwag kang matakot. Gagawin kitang isang matibay na pader na tanso. Solidong solido. Hindi ka pababayaan ni Yahweh. Yun ang gusto ni Yahweh doon. Ganda, Tata. Thank you po. Ayan. Ito na po tayo sa chapter 16. Ang mga utos ni Yahweh kay Jeremias. Muling nagsalita sa akin si Yahweh at ang sabi, huwag kang mag-aasawa o kaya'y magkakaanak sa lupain ito. Kawawa naman siya. Oo nga po Yun agad yung intro. Sasabihin ko sa iyo ang mangyayari sa mga anak na isisilang dito. Gayon din sa kanilang mga magulang. Mamamatay sila dahil sa nakamamatay na karamdaman at walang tatangis o maglilibing sa kanila.
Ang kanilang mga bangkay ay parang basurang matatambak sa lupa. Sila'y mapapatay sa digmaan o mamamatay sa matinding gutom, at kakainin ng mga buwitre at mababangis na hayop ang kanilang mga bangkay. Huwag kang papasok sa alinmang bahay na may patay. Huwag mo ring ipagdadalamhati ang pagkamatay ni numan, sapagkat inalis ko na sa aking bayan ang kapayapaan. Hindi na ako magpapakita sa kanila ng pag-ibig at kahabagan. Mayaman at dukhay mamamatay sa lupain ito. Hindi sila ililibing o iiyakan man. Walang taong susugat sa sarili o mag-aahit ng ulo bilang tanda ng pagdadalamhati. Wala nang sasalo sa naulila upang aluin ito. Wala nang makikiramay sa namatayan, kahit pa ama o ina ang namatay. Huwag kang papasok sa bahay na nagdaraos ng isang malaking pista. Huwag ka ring sasalo sa kanilang kainan at inuman. Ako si Yahweh na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos ng Israel. Pakinggan mo ang aking sasabihin. Sasalantain ko ang lugar na ito. Hindi na maririnig pa ang mga himig ng kagalakan at katuwaan. Hindi na maririnig ang masasayang tinig ng mga ikakasal. Ang kaganapan ng mga bagay na ito'y masasaksihan ng mga narito. At kapag sinabi mo sa kanilang lahat ng ito, itatanong nila sa iyo kung bakit ko sila pinaparusahan ng gayon. Itatanong nila kung anong kasalanan ang nagawa nila laban sa akin na kanilang Diyos. Sabihin mo sa kanila, ganito ang sabi ni Yahweh, ang inyong mga ninuno ay tumalikod sa akin. Sumamba at naglingkod sila sa mga Diyos-Diyosan. Itinakwil nila ako at hindi sinunod ang aking mga utos. Ngunit, higit na masama ang ginawa ninyo kaysa ginawa ng inyong mga ninuno. Kayong lahat ay matitigas ang ulo, masasama, at hindi sumusunod sa akin. Dahil dito, ipapatapon ko kayo sa isang bayang hindi ninyo alam, maging ng inyong mga ninuno. Dooy maglilingkod kayo sa ibang Diyos araw at gabi, at hindi ko kayo kahahapagan. Verse 1 to 13 pa lang po yan. Ang mga utos ni Yahweh kay Jeremias. Biro mo sinabihan ni Yahweh si Jeremias na huwag nang mag-aasawa. Dahil kung mag-aasawa siya, yung anak niya, magsasuffer din. Yes. Sasabihin ko sa iyo ang mangyayari sa mga anak na isisilang nito, gayon din sa kanilang mga magulang. Mamamatay lang din naman yung anak niya. Mamamatay sa karamdaman, mamamatay sa giyera, mamamatay sa sobrang hirap, at magiging alipin lang sa ibang bansa. Ang isa pa, pag sila'y namatay, parang karaniwang basura lang na nakakalat sa kalye. Hindi mo sila madudulutan ng libing na nararapat na ibigay ng isang ama para sa kanyang anak. O libing na may ibibigay ng isang ama sa kanyang asawa. Hindi mangyayari yun. Dahil ang kanilang mga bangkay ay nakakalat lang. Gagawin pagkain lang yan ng mga hayop na naglipana. Katulad ng mga buitre at iba pang mababangis na hayop. Huwag kang papasok sa alinmang bahay na may patay. Yun ang sabi ni Yahweh kay Jeremias. Huwag siya, dahil wala namang bahay ng paglalagyan yung mga patay. Huwag mo rin idadalamhati ang pagkamatay ni numan. Huwag mo ipagdadalamhati dahil ika nga sasama ang loob mo, pero wala namang mangyayari. Sapagkat inalis ko na sa aking bayan ang kapayapaan. Tinanggal na ni Yahweh ang kapayapaan para sa bansang iyon. Ang sasapitin talaga ng Juda, napakatindi. Mawawala yung kapayapaan,
kalunos-lunos ang kalalagayan. Ang mga tao, ang lugar, lahat halos ay magiging desolated na lugar ang Juda. Mayaman at dukhay mamamatay sa lupain ito, hindi sila ililibing o iiyakan man. Biro mo, may kaya, pahirap, parehas lang na mamatay, walang maglilibing, walang iiyak para sa kanilang mga bangkay. Ganun ang kasasapitan ng mga tao sa Juda. Walang taong susugal sa sarili o mag-aahit ng ulo bilang tanda ng pagdadalamhati. Yung susugat sa sarili at pag-aahit ng ulo kasi ay isa itong tradisyon na ginagawa ng mga taga-Juda kung sila'y namamatayan o ng mga mahal sa buhay. Wala pong gagawa ng ganyan. Wala nang sasalo sa naulila upang aliwin ito. Wala na makikiramay sa namatay. Namatay ang kahit paaba o ina ang namatay. Wala talaga at hindi mangyayari. Huwag kang papasok sa bahay na nagdaraos ng isang malaking pista dahil hindi na mauuso ang pista. Walang dadalo, walang maghahanda sa pista nito dahil lahat naapektuhan ng pagsakop at pagdigmang gagawain ng bansang malalaki sa Juda. Ako si Yahweh na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos ng Israel. Pakinggan mo ang aking sasabihin. Sasalantain ko ang lugar na ito. Sasalantain ibig sabihin, talagang grabe ang pagkawasak. Hindi na maririnig pa ang mga himig ng kagalakan at katuwaan. Ang kasasapitan ng Juda kasi na talagang grabe. Wala nang kasayahang mangyayari dito. Wala nang kung anong selebrasyon. Wala nang kung ano pang mga importanteng event na dati nangyayari, hindi na po mangyayari yon. Ang kaganapan ng mga bagay na ito'y masasaksihan ng mga narito. At kapag sinabi ko sa kanila ang lahat ng ito, itatanong nila sa iyo kung bakit ko sila pinaparusahan ng gayon. Itatanong nila kung anong kasalanan ang nagawa nila laban sa akin na kanilang Diyos. Magtatanong nga naman ang mga taga-Juda, bakit sinapit nila yung ganon? Bakit pinabayaan sila ni Yahweh ng ganon? Iyon, ang sagot naman ni Yahweh sa kanila. Yung kanilang mga ninuno ay may malaking kasalanan ng nagawa sa kanila. Lalo't higit nung sumamba sila sa Diyos-Diyosan. Ngayon, sasali ng lahi sa kanila, mas matindi yung kasalanang ginawa nila kesa sa kanilang mga ninuno. Yan ang sinabi ni Yahweh. Naging mas matindi, kaya talagang mas grabe rin yung kaparusahan, yung pagkawasak na gagawain ni Yahweh sa Juda. Naging higit na masama ang ginawa ng mga kabataan, nung panahon niya kaysa sa kanilang mga ninuno. Kayong lahat ay matitigas ang ulong masasama at hindi sumunod sa akin. Dahil dito, ipapatapog ko kayo sa isang bayang hindi ninyo alam, maging ng inyong mga ninuno. Do'y maglilingkod kayo sa ibang Diyos araw at gabi at hindi ko kayo kahabagan. Iba po kasi ang Diyos ng Babylonia. Ayaw man nilang maglingkod dito, mapipilitan sila dahil alipin sila. Gagawin silang alipin doon ng mga Babylonian. Tsaka sa akin tatabi, parang ang dating, diba, kahit ano gawin ko, naniniwala pa rin kayo sa Diyos-Diyosan. Ngayon, nung kayo sa lugar na may sarili kayong Diyos, dahil ayaw nyo ako yung Diyos nyo. Yun. Kaya yun po. Yan. Thank you po, Tata Bert. Yan, tuloy po natin sa verse 14. Ang pagbabalik mula sa pagkatapon. Darating ang panahon, sabi ni Yahweh, na wala nang manunumpa ng ganito. Saksi si Yahweh, ang Diyos na buhay, na nagpalaya sa Israel mula sa Ehipto. Sa halip, ang sasabihin nila'y, saksi si Yahweh, ang Diyos na buhay, na nagpalaya sa Israel mula sa lupain sa Hilaga
at mula sa iba't ibang bansang pinagtapunan sa kanila. Ibabalik ko sila sa sarili nilang bayan, ang lupaing ibinigay ko sa kanilang mga ninuno. Akong si Yahweh ang nagsasalita. Ito pong isang maganda. Yeah. Nagbigay din ng assurance si Yahweh sa mga taga-Juda na talagang ibabalik din naman sila. Depende na nga lang yan kung magbabago sila o hindi. Katulad dun dati kasi, sinasabi nila na si Yahweh ang nagpalaya sa Israel mula sa Ehipto. Mapapalitan na yon. Si Yahweh ang nagpalaya sa mga taga-Israel mula sa lupain sa Hilaga. Ang Babylonia kasi ay nasa Hilaga. At mula sa iba't ibang bansang pinagtabunan sa kanila. Yung iba pang mga taga-Juda kasi ay nagkalat, hindi lang actually sa Babylonia. Yung iba ay nagpunta sa iba't iba pang mga bansa. Lahat yan babalik sa panahon na kinakailangan na nilang magbalik upang muling itayo ang Israel. Ibabalik ko sila sa sarili nilang bayan. Ang lupaing ibinigay ko sa kanilang mga ninuno. Akong si Yahweh ang nagsasalita. Mangyayari naman talaga yan kung ang Juda ay muling ibabalik ang kanilang paniniwala, ang kanilang pagsamba, ang kanilang pagtatangi kay Yahweh. Susundin na nila yung mga utos dito at hindi na sila magiging masama. Sa verse 16 po, ang darating na kaparusahan. Magpapadala ako ng maraming mangingisda upang hulihin ang mga taong ito na gaya ng isda. Magsusugo rin ako ng maraming mga ngaso upang hanapin sila sa bawat bundok at burol, pati sa mga guwang ng mga bato. Akong si Yahweh ang nagsasabi nito. Nakikita ko ang lahat ng ginagawa nila. Walang anumang maitatago sa akin. Hindi mawawala sa aking paningin ang kanilang mga kasalanan. Magbabayad sila ng makalawang beses sa kanilang mga kasalanan at kasamaan sapagkat nilapastangan nila ang aking lupain sa pamamagitan ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosang walang buhay at kasuklam-suklam na gawain. Ang darating na kaparusahan. Grabe, no? Magpapadala ng maraming mangingisda si Yahweh. Dahil parang yung magpapadala ng maraming mangingisda, ito yung sasakop eh. At yung mga masasakop ng mga taga-Juda ay parang isda na huhulihin na lang din sila. Magsusugo, yung iba rito tatakas. Kahit mga bundok, o pa yung mga pupuntahan iba't ibang lugar. Magpapadala rin si Yahweh ng mga mangangaso para hanapin yung mga tumatakas na ito. Pati sa mga gawang ng akong si Yahweh ang nagsasabi, nakikita ko ang lahat ng ginagawa nila. Walang anumang maitatago sa akin. Hindi mawawala sa akin paningin ang kanilang mga kasalanan. Ang akala kasi ng iba, porke taga-Juda sila, porke ando doon, may templo sila, magiging protection nila iyon magiging protection nila iyon mula kay Yahweh. Hindi po, dahil despite the fact na ganun nga, meron pa din silang hindi ginawa. Bumitaw sila kay Yahweh at gumawa ng mga bagay-bagay na ayaw ni Yahweh. Kaya ano man ang gawain nila, hindi sila magsinungaling man sila o gumawa ng mga bagay-bagay na pagpapakitang tao, hindi nila malilito o madadaya si Yahweh. Diyos yan eh. Kahit saan sila magtago, kahit ano ang isipin nila, alam at mababasa ni Yahweh yan. Ganun po yun. Magbabayad sila ng makalawang beses sa kanilang mga kasalanan at kasamaan sapagkat nilapastangan nila ang aking lupain sa pamamagitan ng pagsamba sa mga Diyos-Diyos ang walang buhay at kasuklam-suklam
na gawain. Yun ang ayaw-ayaw pa naman talaga. Biro mo, binigyan mo sila ng lupa na kung saan sila magsesettle para doon lang sasambahin si Yahweh. Then nung nandoon na sila, binaliwala nila si Yahweh at Diyos-Diyosan ang kanilang sinamba. Paano nga naman sila magugustuhan ni Yahweh sa ginawa nilang iyan? Talagang kasuklam kay Yahweh yung ginawa nilang iyan. Thank you, Tata Bert. Verse 19. Ang panalangin ng pagtitiwala ni Jeremias kay Yahweh. O Yahweh, ikaw ang aking lakas at tanggulan, ang aking takbuhan sa oras ng kagipitan. Sa iyo magsisilapit ang mga bansa mula sa kaduluduluhan ng daigdig at kanilang sasabihin, ang mga Diyos ng aming mga ninunoy, pawang bulaan at walang kabuluhan. Maaari bang gumawa ng sarili nilang Diyos sa mga tao? Hindi. Kung gagawa sila, hindi ito maaaring maging tunay na Diyos. Kaya nga magmula ngayon, sabi ni Yahweh, papaalam ko sa lahat ng bansa ang aking kapangyarihan at lakas, at makikilala nilang ako nga si Yahweh. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang panalangin ng pagtitiwala ni Jeremias kay Yahweh. O Yahweh, ikaw ang aking lakas at tanggulan, ang aking takbuhan sa oras ng kagipitan. Sa iyo magsisilapit ang mga bansa mula sa kaduluduluhan ng daigdig at kanilang sasabihin, ang mga Diyos ng aming mga ninunoy, pawang bulaan at walang kabuluhan. Dito ay binabanggit ni Jeremias yung Diyos-Diyosan na pinaniwalaan ng kanyang mga ninuno na walang kabuluhan dahil wala naman talagang nagawa para sa kanila. Maaari bang gumawa ng sarili nilang Diyos ang mga tao? Hindi po. Kung hindi. Kung gagawa sila, hindi ito maaaring maging Diyos, maging tunay na Diyos. Yes. Kaya nga magmula ngayon, sabi ni Yahweh, ipapaalam ko sa lahat ng bansa ang aking kapangyarihan at lakas at makikilala nila ako nga si Yahweh. Dito talagang gusto nang ipakita ni Yahweh ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang nagagawa upang hindi magdalawang isip ang mga taga-Juda na wala ng ibang Diyos kundi si Yahweh. Na ang mga Diyos-Diyosa na kanilang ginawa, dinasalan, sinamba, ay wala namang nagagawang totoo sa kanila. So, ika nga, wala silang ginagago kundi ang sarili nila. At nagre-resulta pa ito ng paglayo ng kanilang pagmamahal kay Yahweh. Ayan. Thank you po, Tata Bert. So, para sa akin po, pwede kong ma-share, no, o yung natutunan ko dito. Yung dalawang chapter, napapaisip ako, may mga panahon o sitwasyon tayo, tulad naman siguro ni Jeremias na natatanong mo na sa sarili mo dahil sobrang desperado ka na eh, sobrang lungkot ka, sobrang masakit sa'yo. Kunwari, namatayan ka, may sakit ka, nawalan ka ng pera, ng kabuhayan. Tulad ng mga ngayon na mga kababayan natin sa Cebu, for sure malulungkot yung mga yan. Lindol, bagyo. Minsan, hindi mo naman mapipigilan sa isang tao, mapapatanong ka, bakit Lord? Bakit nangyari sa akin to? Parang minsan, di ba, araw-araw naman ako nagdadasal sa iyo, Lord, bakit ganito? Di ba sabi mo, may tiwala ka sa akin, gagawin ko to, pero bakit hinayaan mo maging ganito ako? Kung babalikan natin lahat ng nabasa natin sa Biblia, at lahat ng karakter na nabasa natin, wala kay Abraham, di ba, yung tinesya ni Lord na isakripisyo yung kanyang anak. Kay Moises, binigyan siya ng tiwala ng Diyos na gumawa ng barko. Kahit wala siyang alam, gumawa ng barko. Noah pala. Sorry. Si Moses na, sorry. Alam mo po, nalilito po talaga ako sa dalawang yun. Sorry po. Noah pala. Ayan. Pati ako hindi ko na alam. Ayan. At si Moses naman, yung pinagkatiwalang siya palang mag-lead, no, ng mga Israelites out sa Egypt na pag-exile nila. Tapos bigla ko naisip,
si Kristo, no, nung nagsakripisyo siya ng buhay para sa atin. Doon sa seven last words, meron siya, oh Lord, why have you forsaken me? Diba? May linya siyang ganun. So kahit po si Kristo, may mga ganun siyang pag-iisip na tinatanong natin. Diba? Tapos, ngayon, alam naman natin na medyo rampant yung discussion sa mental health. Napanood ko yung interview ni Kuya Kim, di ba, yung nangyari sa kanyang anak na nakakalungkot. Araw-araw niya daw dinadasal na maging okay na, mag-heal yung anak niya para hindi na mag-suicide attempt. Napatanong siya, syempre, bilang magulang, why Lord? Araw-araw ko naman dinadasal na sana isave mo si Eman, yung ganun. Lalo na, every Wednesday, Saturday, for sure nakikita ni Tata Bert at ni Ate Linda sa mga pasyente na, bakit parang minsan hindi ako gumagaling? Lagi man ako nagpupunta dito. Di ba may mga times na, at not really our fault, pero subconsciously, we question God, why is this happening? And siguro human nature na nangyayari yun. Pero, maganda yung sinabi dito ni Yahweh kay Jeremias eh. Sige, yung pagtatanong na ganyan. Pero, after ba ng pagtatanong mo, meron ka bang una, tiwala sa akin? Pangalawa, sige may sakit ka, gusto mong gumaling. May gagawin ka bang makabuluhan? May sasabihin ka bang makabuluhan? Kasi kung lahat ng ito, yung sitwasyon mo, kahit anong pagtatanong mo sa akin, kung bakit nangyayari sa'yo yan, ikaw ba natanong mo sa sarili mo, ano ang pwede kong gawin? Kasi naalala ko si Singer sa mga turo niya talaga. Yung may mga dito, di ba, nagdadayong siya, ilang buwan na lang, ilang linggo na lang. Bakit gusto mo pa mabuhay? Kasi yung mga pamilya ko, kasi yung mga hindi yun eh. Ang test dyan eh, dapat may gagawin kang kakaiba, may gagawin kang makabuluhan para i-extend yung buhay mo. Kasi kahit mamatay ka, ang mga anak mo, ang pamilya mo, tatanda rin, kaya naman nila mag-survive kahit wala ka. So yun yung na-realize ko dito na, o nga no, araw-araw po ba nagre-reflect tayo? Ano bang makabuluhang bagay? Hindi naman kailangan na grande. Hindi naman kailangan na para tayong araw-araw tayo namimigay ng mga pagkain sa kalye. Yung simpleng ngumiti ka lang sa taong hindi maganda yung umpisa ng araw, yung magpo at opo ka lang sa mga madaanang matanda, magmano ka, tulungan mo silang tumawid. Na tingin nyo, very bits lang yun of your day, na minor things, pero malaking bagay yun, kasi yun yung kakaiba. Yung, sorry Tata Berta, dagdag ko lang po na, pag sabi nga ni Senior pag minsan, titingnan niya kami pag nag-vigil, tingnan niyo, pag nagdadasal kayo, ang sasagutin yung dasal, yung kakaiba. Kasi kunwari, anong wish mo for your birthday, for your Christmas? Siyempre gusto ko ng ganito, gusto ko ng ganito. Pero, ano yung magsa-stand out doon? Paano kung may nagdadasal na, ay Lord, sana i-bless mo tong taong nito, pagalingin mo siya sa sakit niya. Diba? Yun, babalik at babalik tayo sa turo ng Diyos na tinuturo rin sa atin ni Senyor na lahat ng gagawin mong makabuluhan, may pag-ibig yan eh. So, pag may pag-ibig, hindi sarili mo lang iniisip mo. Yung sakripisyo, kahit sa prayer, malaking bagay. Yun yung mga sinesend ni Tata Berta pray over. If you just pause for, hindi naman yan naabot na 1 oras, pero yung mataimtim na dasal mo na sana umukay sa trabaho si Vanessa Perez, umukay si Ate Marina sa kanyang personal na problema, malaking bagay yun. So sana, lahat ng, yung isipin natin, kahit may problema, isipin yung, nangyayari to kasi challenge ito para ma-realize ko anong makabuluhang ang pwede kong magawa. Hindi ito for life ha, sa bawat araw. Yan lamang po. Daming sinabi. Maganda naman. Thank you, Tata Bert. Dito nga po, umabot doon sa punto. Si Jeremias nga pala, ayaw niya maging propeta. Pero hindi lang siya, pinili siya ni Yahweh. Binigyan siya ng misyon upang maging bibig ni Yahweh na magdi-deliver ng mga salita ni Yahweh sa mga taga-Juda. At dahil sa trabahong ito, maraming naging kaaway si Jeremias. Maraming nagalit sa kanya. Maraming nambubog rin sa kanya. At nangyari din na nagkaroon siya ng karamdaman dahil sa pag-perform niya
ng misyon na ibinigay sa kanya ni Yahweh. Ang isang taong katulad ni Jeremias, kung binigyan ka ng gawain ng ganyan ng Diyos, hindi na ibig sabihin na i-entitle ka na hindi ka na magsasapil pa ng iba. Hindi po. Kahit na po gumagawa ka na ng misyon para sa Diyos, meron pa rin pong darating na problema sa iyo. Meron pa rin pong mabigat na alalahanin para sa iyo. Bakit po? Bahagi po pa rin yan ng test ng Diyos upang higit mong maintindihan ang lalim ng ginagawa mo para sa Diyos. At pag naintindihan mo na yan, walang magiging ibang kapalit yan, kundi kaginhawahan para sa iyo. Remember, si Job. Lahat ng uri ng kapighatian, lahat ng uri ng problema, lahat ng uri ng matatawag natin na hindi magandang nangyari sa kanyang buhay. Nagkaroon siya ng karamdaman na walang na grabing-grabe. Halos mabulok na ang kanyang katawan. Pero isang bagay, ayan, despite the fact na malapit siya sa Diyos. Pero despite the fact na ganun, bakit inabot niya yan? Bahagi po kasi ng test pa rin ng Diyos yan kay Job. Ganun din kay Jeremias. Nakita niyo naman, nung malampasan ni Jeremias, nung halimbawang malampasan ni Jeremias, yung pinapagawa sa kanya, at si Job naman nalampasan po yan, ang naging kapalit. Yung kabuhayan ni Jeremias, ang kabuhayan ni Job, nagdoble na ibalik sa kanya. Yung mga namatay niyang anak, nabalik din sa kanya. Lahat halos nang nawala sa kanya, ilang dobling ibinalik ng Diyos sa kanya. Yun po ang pagpapatunay na kung solido ang iyong paniniwala sa Diyos, solido rin ang backup na ibibigay sa iyo ng Diyos. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Hindi ka niya bibigyan ng problema na hindi mo makakaya. Bear that in mind. Kaya kung ano man po problema meron tayo sa kasalukuyan, wag po natin isisi. Bakit binigay sa atin ng Diyos yan? Wag po ganun. Dapat natin isipin, kaya meron tayo ng ganyan. Tinitesting po tayo ng Diyos. Isa lang po ang isipin din ninyo Hindi ka bibigyan ng Diyos ng problema na hindi mo makakayanan or as long as nakakapit ka sa Kanya. Ganun lang po yan. Hindi ka pababayaan ng Diyos basta totoo 100% ka lang na nakakapit sa Kanya. Nawa po isaisip natin ang bagay na ito. Huwag po tayo puro daing. Huwag po tayo puro paninisi. Gawa lang po tayo. Gawa lang po tayo ng mga gawain para sa Diyos. Salamat po. Thank you so much po, Tata Bert. At mamayang gabi po, baka magbago na po ang Biblia. Baka si Moses na po ang gumawa ng ark. Joke lang po. Mamayang gabi po, may online prayer vigil, 10 p.m. po sa mga replay episodes. Meron po kami sa YouTube, Anthony Viver-AGT. Sa Facebook po, same Facebook page. Lalabas rin po yung mga videos. Thank you po. And bukas pa, Tata Bert. Bukas po, samahan nyo kami sa novena na pinangungunahan ni Tita Hermie. 8 o'clock po yan. At bago po ang gamutan bukas, 168th lecture po natin. So, hindi ko pa rin nagagawa yung pero okay na yun. Diyan naman ang Diyos na alala. Yes. Amen. See you tomorrow. It's Healing Day. Yes. God bless po.